Buenos dias, damas y caballeros. Napanood ko yung interview kay Mike Defensor dyan sa bilyonaryo.com at kung fans kayo ni Mike, pwede nyo panoorin yan yun dito sa bilyonaryo.com na ang title ay Mike Defensor, iginiit na walang kapalit ang 30 million donasyon kay Senator Rodante Marcoleta. So yan, nakita ko na hirap si Mike. In fairness sa Anchor ay paulit-ulit niya tinatanong kung hindi for election purposes, anong purpose ng 30 million? Tama rin naman na hindi lang kahit milyonaryo ka pa o bilyonaryo ka pa o multimillionaire ka pa kagaya ni Mike, hindi naman basta-basta magbigay ka na lang ng 30 million sa isang tao na walang kapalit. Meron talaga, imposible talaga walang kapalit. Pero tuwing mga 5 beses sinubukan ng report ng Anchor kun kay Mike yung sagot kung ano ba talaga ang kapalit ng 30 million, kasi kaya nga papailan na ng plunder complaint kay Mike Defensor at yung dalawang kasamahan niya dahil nag-donate sila ng 30 si Mike, yung dalawang kasamahan niya 30 at 25 million campaign funds para kay Marcoleta. Kaya pati si Marcoleta kakasuhan na rin dahil sa bagay na yan for plunder, kasi lumagpas na yan sa threshold ng 50 million hindi na yan mere bribery kundi plunder na yan, although kakasuhan na sila ng bribery. So hirap na hirap si Mike sagutin yan, at sinasabi niya dapat daw ang tanong ay bakit daw nililihis niya yung issue. Sabi niya ang bigger issue daw, bakit daw sila kinasuhan samantala wala naman daw sila nagnakaw sa gobyerno. Pero siyempre alam naman natin yung mga gawain na ganyan. Siyempre kung makakuha ka sa gobyerno ng mga 500 million na contract o 1 billion na contract at kikita ka ng mga 300 to 500 million, barya lang yun 30 million barya lang yun, or even 75 million. So kumbaga kwan lang yun, pang investment lang yun, dahil kikita ka naman. So alam naman natin yan, pero pilit na iniiba ni Mike yung topic na as if mga gunggong na karagatan na hindi natin alam na yung mga ganyan, lalo na kung magbibigay. Siyempre kung gusto mo pala, kung wala palang purpose yan, kasi sinabi ni Marcoleta hindi naman yan ginamit sa kampanya, kaya nga nalusutan niya yung kaso niya sa issue ng illegal campaign contribution sa COMELEC. Kung hindi naman pala for election purposes, sana nag-donate na lang si Mike sa charity, sa isang housing or orphanage, or institution na mga orphans, or kaya yung elderly ganon, or kaya yung mga tao may cancer. Kaya lang yun, binigay niya talaga ito kay Marcoleta dahil meron yan kapalit talaga. Meron, posible talaga wala. So yan, kaya ang magandang issue dito ay yung paglalaglag ni former Congressman Mike Defensor kay Marcoleta. Kasi kaya nga dapat ikalat natin itong vlog na ito para mapanood ito ng Commission on Election at puntahan nila yung video
ng Bilyonaryo.com, yung interview sa Bilyonaryo.com, dahil parang dito si Mike na sinabi mismo na hindi yun yung sinasabi ni Mike ngayon na kahit pa paano indirectly inamin niya na yun, sabi niya related yun di ba, sabi niya 2025 election, ganon. So parang ngayon iginigiit pa rin niya na wala silang kontrata o wala siyang pakiusap kay Rodante Marcoleta o wala siyang hiningi na pabor or pabor sa gobyerno o sa Iglesia ni Cristo. Kumbaga, binigay niya ito in relation to the campaign o forthcoming campaign period. The election, yung 2025 election. So, kumbaga, habang si Marcoleta ay pilit na sinasabi na wala naman siya na violate dahil yung kampera naman nabigyan siya ng donasyon nila Mike ay before the campaign, before the start of the campaign period, kaya wala siya na violate na COMELEC rules on statements of campaign contributions. Pero ngayon sinasabi ni Mike hindi, related talaga yun sa campaign. Kumbaga kwan lang kami, big supporter and fan kami ni Marcoleta, kaya binigay ko yun in relation to the 2025 campaign. So ang ibig sabihin nito, contradictory yung mga kapahayag nila ni Mike Defensor at ni Rodante Marcoleta. Si Rodante iginigiit na hindi ito related sa election, sa kanya binigay lang daw before the election, at na technicality lang kasi binigyan ito before the start of the official campaign season, kaya nakalusot siya sa kaso sa COMELEC. Pero ngayon dapat ang COMELEC tingnan or i-review itong sinabi ni Mike, kasi yung sinasabi ng mga electoral lawyers, wag sana naging technical masyado ang COMELEC. Yung timeline lang ang tininaw nila kailan ang binigay. Dapat ang sinuri nila at binigyan pansin nila ay yung anong purpose ng pera na binigay. Ano ang dahilan kaya nagbigay sila ng 75 million? Saan ginamit ang pera? Kasi kung ma-establish na yung pera ay binigay for campaign purposes, for electoral purposes, then sabit na sabit si Marcoleta. At ngayon, dahil dito sa pahayag ni Mike na walang ibang konsiderasyon, sabi niya walang ibang konsiderasyon kung hindi palapit na yung eleksyon. So talaga si Mike na mismo inaamin na wala daw siya ginawang irregular dahil hindi naman daw siya naghingi ng pabor kay Marcoleta. Wala daw yung kapalit, kundi gusto lang daw niya tulungan manalo as senator itong si Marcoleta. So this shows na yun walang ibang reason, walang ibang purpose na binigyan nila ng 75 million si Marcoleta except for campaign purposes, for in relation to the 2028 election. So sana hindi natin alam, hindi naman tayo lawyer, pero baka papasok na dito yung double jeopardy, pero sana hindi. At dahil meron naman added information, meron new information na morning na pwede i-justify itong review or pwede i-justify morning reopening nitong kaso. So dapat gawin nila yan, i-reopen nila yan kaso.
because this is a very serious issue na hindi dapat pwede palagpasan lang ng ganito. So yan ang yan lang ang kuha natin, ang follow up natin kasi ngayon na under investigation na sila. Dapat kung kaya i-kuan ulit, i-review ulit itong kaso ng COMELEC kasi very questionable at hindi katanggap-tanggap itong ruling ng COMELEC dito sa SOSE issue ni Marcoleta. Sana i-review ito ulit ngayon na the office of the ombudsman is about to file bribery and plunder cases dito kay Rodante Marcoleta at Mike Defensor. Okay, so hanggang dito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all. Halos patapos na yung 1 hour and a half working natin, brisk walking dito sa Barangay Manikaan, Zamboanga City. So good day to all and see you in my next vlog.